Good evening! Meron tayong short devotion. Ang text natin ay Ecclesiastes chapter 1, verse 1 up to 10. So, ang ating topic ay nothing is permanent in this world. Only the soul. Yan ang topic natin. Pero practical insights na matututunan natin sa aklat ni King David, ang Book of Ecclesiastes or The Preacher. Sa ngayon ay tayo manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, bigyan mo ng spirit of faith, spirit of memory, spirit of understanding ang lahat ng nakikinig sa aking live broadcast. Ito ay live broadcast ng Panginoon. Hindi ko live broadcast to. At ngayon ay magsisimula po tayo. Awitin natin ang Standing on the Promises of God. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing in the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fail, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Sabi nga ho, standing. Kumakanta ako, sitting. May kinalalaman po yan sa Biblia na taon. Coincidence. Tingnan nyo na lang. Standing on the promises of God, may faith ka, may power. Sa book of Ephesians chapter 2 verse 2, pagdating ng panahon, you are not going to stand only, but you will also sit in the throne with Christ. You will judge angels. Kaya tingnan nyo, yung kanta, very biblical. It is a old biblical hymn. Kinakanta ng mga evangelicals, mga Baptist, mga full gospel na makaluma. Pero talagang may dating lyrics. Kaya pinili ko itong background music na to kasi it's really biblical. Mga kapatid, nais ko kayong anyayahan, palayasin natin yung mga taong yung espiritu nila of unbelief.
Kaya, yan ang isang reason kung bakit pag-aaralan natin ng Ecclesiastes, ang practical living sa Ecclesiastes chapter 1. Sabi niya rito, pakinggan nyo, hinaan ko lang yung background. Masyadong malakas yung background. Parang sumisigaw pa yata ako eh. Yan. Yan po. Papansinin nyo sa Ecclesiastes chapter 1, verse 1, obviously, si David ang nagsasalita. Siya ay king in Jerusalem. Sabi niya rito sa verse 2, vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanities. Ngayon, kung babasahin natin yung Tagalog ng verse 2, sabi ng mga ngaral, tulad ng isang singaw ng ambon, tulad ng isang simoy sa hangin, lahat ay maglalaho, mag-iiwan ng maraming katanungan. Alam nyo ngayon, ang NASA, maraming nakikita sa outer space, marami silang kinatatakutan. Well, pwede naman maging totoo yun. May mga beings sa outer space. Remember, sa Bible, ang outer space is the second heaven. From the atmosphere, for 4 kilometers up to 23 miles, that is the second heaven. The third heaven, hindi pa naaabot ng tao yun. Yun ang throne of God. Kaya, mga kapatid, yung sinabi niya, tulad ng singaw ng ambon, tulad ng isang simoy ng hangin, lahat ay maglalaho, mag-iiwan ng maraming katanungan. Sino ba rito ang makakaalala ng kwento ng lolo ng lola niya? Di ba minsan nakakalimutan kahit sabi mo, ninuno mo si Jose Rizal, makakalimutan din yon. Sabi nga dito, sa verse 3, anong mapapala ng sangkatauhan mula sa lahat ng gawain ng kanilang pinaghirapan sa ilalim ng araw. Lahat ng bagay nakakasawa, lahat ng bagay nakakasabik, pero lagi yung tatandaan, nothing is permanent under the sun except change. Sabi rito sa verse 3 sa Ingles, pakinggan nyo, what profit has a man of all his labor which he takes under the sun? Oh, ano ba ginagawa ng tao pag may pera? Bili dito, bili doon, bili dyan. Masaya. Pag pinagsawaan, wala nang. Nakatambak. Parang cellphone, naluluma rin yung modelo. Sa una, excited ka. Uy, ganda, bilis. Tapos may dadating S23. Ano? S26 ba yun? Toya? O S26, parang tatak ng gatas. S26. Sustad yan. Di ba? Tumagal ang panahon, naging senior na ako, hindi na sustad yan ang ibig sabihin nun. Samsung Galaxy na pala. Hindi ako nagpa-plug ng mga product. Obviously, puro Samsung naman talaga yung cellphone ko sa biyaya nito. Tingnan mo sabi, kung hindi totoo yung sinabi ko, sa verse 4 ng chapter 1 ng Ecclesiastes, one generation passes away, another generation comes. O, tingnan nyo. Di ba totoo? Patay na yan si David. More than 3,000 years na. From the time of King David hanggang kay Jesus Christ. Malayong henerasyon yan. Yet, Jesus Christ is sometimes called the Son of David. Kaya siya yung Mesias. Kaya, sabi nga nila, isang proof dito, yung sinabi ni King David. One generation daw. Ano ibig sabihin nun? Di ba kadalasan ang generation is usually 50 years. O yung iba naman, ginagawa nila ng 20 years. Tingnan nyo, pakinggan nyo yung pagkatagalog ng verse 4. Isang angkan ang lumipas at isa namang angkan ang dumarating. Ngunit mananatili ang daigdig magpakailanman. Tama, di ba? Panahon ni Jose Rizal, hindi pa yata uso lighter noon. Ay, meron na. Pero hindi pa uso ang motorsiklo noon. No? Pero tingnan mo, lumipas ng panahon, ito pa rin ang Earth. Di ba? Buhay pa rin ang Earth. Ilang henerasyon na? Panahon pa ni Cristo. Panahon pa ni Moses. Papupunta ka ng Saudi Arabia, makikita mo ang Mount Sinai, wala sa Egypt.
nahanap ng mga archaeologists nasa Saudi Arabia. Kasi ang mapa noon, iba sa mapa ngayon. Yun ang problema, politically, geographically. Tapos ito pa, sabi niya dito, sumisikat ang araw at lumulubog ito sa nagmamadaling babalik sa lugar kung saan muli ito sisikat. Hindi doon practical. Sunrise, sunset, sunrise, sunset. Babalik na naman yun. Doon na naman sisibol. Very ideal pero practical. So, everything ng lugar ng Diyos is the same thing. Magkaroon ng half moon, quarter moon, full moon, Good evening, Pastor. nagkakaroon ng ng same cycle. No? Kaya dito pala, katulad lang nito, practical din to tingnan nyo. Umiihip ang hangin sa timog at magpapaikot-ikot hanggang sa hilaga. Laging lilibot sa ganitong landas at magpabalik-balik muli. Nagtataka nga ako sa mga scientist. Sabihin yung scientist na walang faith. Tawag ko doon, scientist. Naniniwala sila sa mga aliens sa ibang planeta. Hindi lang tayo ang buhay. Tama yon. Pero imposibleng huwag ka maniwala na may totoong Diyos. Yun ang problema eh. Tingnan nyo yung mga sinasabi. Ito pa. Umaagos patungo sa dagat ang lahat ng mga ilog. Ngunit ang dagat ay di napupuno. Kung saan patungo ang ilog, doon muli ito tutungo. Tingnan nyo. Hindi ba totoo? Lahat ng ilog papunta sa dagat, pero hindi napupuno. Pero ngayon, bakit napupuno? Kasi maraming ghost project eh. Ay, politics. Excuse me po ulit, Pastor. Ano naman, mamaya na lang yan. So makikita nyo na walang pagkakaiba. Kung bagamitin natin ang King James Version, ang sabi, the sun also arise and the sun goes down, and it's in a hurry to his place where he arose. Tapos ang sabi rin dito, the wind goes toward the south and turns about unto the north. It whirleth about continually, and the wind returns again according to its path. That's the problem with people who's not observing. Nature takes its course according to God's order. Sabi ng mga British, order or order. Yun lang kasimple. All rivers run into the sea, yet the sea is not full. Unto the place from where the rivers come, there they return again. Kaya kung titingnan natin ang Biblia, sabi nga ni Prophet Job, the patriarch Job, sa chapter 38 verse 8 to 10, or who shut the sea with doors when it breaks forth, as if had issued out of the womb. When I made the cloud and the garment thereof, the thick darkness swaddling band for it, and break up it may my decreed place that set bars and doors. Hinalintulad ang kapangyarihan ng Diyos sa bahay bata o sinapupunan. Pwedeng isara ng Diyos ang pintuan ng sinapupunan. Hindi kayo pwede magkaroon ng anak kahit anong gawin nyo pa. Minsan nga artificial insemination, ini-injection para mabuntis ang isang babae. Pero hindi magawa hanggang ngayon. Alam nyo ba na hindi lahat pwede mabuntis? Kahit makialam sa medisina, pero sa Biblia maraming instances. Nagkaroon ng anak nung humingi kay Lord. Diyan pumapasok yung tinatawag nating faith. Parang si Hannah. Si Hannah, walang anak, lagi niya sinasabi, sana magkaroon ako ng anak. No?
Asawa niya si Ellie. Minsan, pabulong-bulong, akala niya nakainom ng alak. Ano ba yung ginagawa mo? Uminom ka ba ng alak? Sabi niya, hindi po, Panginoon. Asawa niya yun, pero tawag niya Panginoon. Small Lord. Hindi. Anong ginagawa mo? Nagdadasal ako, gusto ko magkaroon tayo ng anak. Hindi pala Ellie, Elkanah. Si Elkanah, no? Sabi niya kay Elkanah, yung husband niya, wala tayong anak eh. Tingnan nyo ha, mga imposible. So, lahat ng nagagawa ng nature, kaya mag-supersede o higitan ang nature. Ang nakakagawa lang po niyan ay ang Panginoon. Ang pinakamatindi sa lahat, yung kapanganakan ni Jesus. Naglilihil pa lang si Maria, kinote ng angel na ang pangalan ng bata ay Yeshua. Yehoshua sa Hebrew. Sa Greek, Jesus. Ibig sabihin, Jesus. Kaya mga kapatid, doon pa lang sa mga imposible, napansin nyo yung tugtog natin, Standing on the Promises of God, yung title ng kanta. Pero yung kumakanta, ako yun, nakaupo. Standing and sitting on the promise. Nagbibiro lang po ako. Gusto ko lang kayo magising. So, kahit corny, na? Standing, kanta ko, Standing of the Promises of God. Pero kinakanta ko, nakaupo ako. Ganyan talaga eh. Because I am sitting in the comfort of God's promises. And sabi nga nila dito sa verse 7, pabalik-balik. Katulad dito, mga kapatid, huwag tayo masyadong materyoso. Okay lang umasenso. Huwag lang materyoso. Halimbawa, meron kang kakayang magbigay o magbigay ng tulong, tumulong ka. Pero remember, pag tumulong po tayo, dapat reasonable. Huwag yung blind reason. Ang faith po, hindi blind faith. Faith is always based on correct reason. Even the impossible becomes possible. Kala ko ba faith but may reason? Because the reason for all season is Jesus Christ. Yun ang sagot. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya sa verse 8, all things are full of labor. Man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Di ba tama? Ilang kabataan ngayon, hindi napapagod ang mata, ang tenga. Halos mabulag, halos mabingi sa kakagamit ng cellphone. Hindi na satisfied. Di ba tama itong verse na to? Hindi pa uso cellphone nung panahon ni King David. Pero maganda naman sa kanila, nakakausap nila ang Diyos literally. May prophecy. Yun ang communication niya. O, tingnan natin, dahil English yung binasa ko, basahin natin yung Tagalog sa verse 8. Sabi niya, lahat ng bagay ay puspos ng pag-aalapaap. Hindi may saysay, maisasaysay ng tao ang mata at hindi nasisiyahan sa pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Walang pinagkaibayan na prophecy niya, multimedia. Hindi ba nung araw, radyo, drama? Kahit na may radyo, may drama. Nung panahon hindi ko panahon yun ha. Panahon ng parents ko yun, ng mga kapatid kong mas matanda sa akin. Panahon nila, radio drama, nagsasawa rin. O, di ba tama? Hindi nasisiyahan sa pakikinig. Nauso ngayon, telebisyon. Meron ng visual. O, hindi ba nagsasawa rin? Dati mahilig sa student canteen. O, ngayon, pinalitan ng ibang palabas. Ang tao walang sawa eh. Pati yung mga love story. Nung panahon noon, uso si Nida Blanca, Nestor de Villa. Ngayon, kung sino ng bagong artista ngayon ang lumilitaw. So, binigyan na tayo ng advanced knowledge ng Biblia.
kung paano lumubog ang araw sa kanluran, west, will rise again from the east. Hindi ba tama hanggang ngayon ganun ba? Kaya mga kapatid, huwag na natin pagdudahan ang salita ng Diyos. Binigyan na tayo ng tip. Ang tao walang contentment. Pero dapat ang contentment natin kay Jesus Christ. Ang maganda niya, mag-ambisyon tayo para kay Jesus. Pero hindi natin pwede isumbat. Dahil yung kaligtasan na binigay niya sa krus, sa Calvary, namatay, binayaran niya ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, at nabuhay muli para tayo magkaroon ng bagong espiritu, bagong buhay na walang hanggan. At iligtas tayo mula sa kapahamakan ng impyerno. Pinatawad tayo ng mga kasalanan ng banal na Ama sa langit para sa atin. Yan ang dapat ilagay natin sa ating mga tuktok, sa ating ulo, sa ating isipan. Sama ko naman, no? Ilagay ninyo sa inyong tuktok. Tama, ilagay sa tuktok. Kasi pag hindi natin ilagay sa tuktok, katok tayo. Katok. Kung kumakatok si Jesus sa inyo, buksan natin ang ating puso para makapasok ang Panginoon. Kasi si Jesus Christ hindi namimilit. Pero may sinabi siya tungkol sa John chapter 12 verse 48, mga kapatid. Dito, hindi natin pinag-uusapan dito yung sawa ka na sa salita ng Diyos. Yun ang pinakadelikadong salita. Sasabihin mo, ayoko ng Bible study, alam ko na yan. Oh, sigurado? O, tingnan nyo, sabi ni Jesus, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siya sa kanya'y hahatol sa huling mga araw. Tingnan nyo, sabi sa Ingles, ganito yan. He that rejects me and receives not my words has one that judge him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Verse 49, for I have not spoken of myself, but the Father who sent me, and he gave me a commandment, what I should say, what I should speak. Verse 50, and I know that his commandment is life everlasting. Whatsoever I speak thereof, even as the Father said unto me, so I speak. Mga kapatid, kung kayo'y Roman Catholic, may tanong ako sa inyo. Hindi ko kayo binabatikos. Nililinaw ko lang. Di ba ang iba sa inyo naniniwala si Jesus Christ ng Nazareth? Nasa Bible po yan. Kaya lang, ang problema ng iba ito, pakinggan nyo ito maigi. Kumikilos sila para ma-please ang Jesus Christ of Nazareth. Ang tanong ko, meron bang sinabi si Jesus Christ of Nazareth doon sa mga nasa Quiapo? Kasi kaya ako tinatanong, baka yung pinagagawa sa kanila, hindi pala pinagawa ni Jesus Christ. Minsan, hakulang sa haka-haka. Minsan, kinuha lang sa tradisyon. Pero walang malinaw na batayan na kailangan nyo kumuha ng karo para hilahin. Hindi sila nakontento sa nagawa ni Jesus ang Kristo sa krus. Kaya lang, ang nangyari, hinihila nila yung karo, si Jesus na ang hinihila nila, kasama yung krus. Ngayon, ang tanong ko, huwag kayong magagalit sa akin, ano pa silbi ng krus
At ni Jesus na sabi nila na nasa karo. Wala naman sinabi si Kristo sa Biblia niyan. Kahit yung Catholic Douay-Rheims version pa ng Bible ang basahin mo. Hindi ganyan ang instruction. Ang pinag-uusapan dito, kung tinatanggap mo yung winika ni Jesus na tiyak na nasa Biblia o the Word of God. Ang sabi, ang sinuman, ito, babasahin ko yung Tagalog para maganda. Ang sabi niya, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap, take note, hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinasalita. At siya sa kanya ay hahatol sa huling mga araw. Mga kapatid, ang tanong ko, meron bang instruction si Jesus Christ na hilahin niyo yung karo, hilahin siya at yung krus, tapos ipaparada niyo sa Quiapo? Pangalawa, huwag kayong magagalit sa akin. Yan bang picture, yung bang rebulto ni Jesus Christ of Nazareth, siya ba talaga yon? Bakit yung Kristo nyo hanggang ngayon, nagbubuhat pa rin ng krus? Si Kristo'y nabuhay ng uli. At wala namang binilin na kumuha ka ng karo, ano ba tawag doon? Sa Ingles, basta, yung inihilan nyo, wala naman sinabi. Ang sinabi niya, ang nagtatakwil sa akin na hindi tumatanggap ng kanyang salita ay hahatulan sa huling mga araw. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, pag-isipan nyo to, hindi nyo kailangan sagutin ako. Kasi malaya naman tayong tumanggi. Yun ang maganda dito. Hindi ako nag-aanyaya ng debate. Ang tanong ko, utos ba niya to? Saan mo makikita sa Biblia? Wala namang salita yung tinuro sa kanila ng Biblia eh. Even if you use the King James Version or you use the Douay-Rheims Version, Bishop's Bible, Geneva Bible, walang sinasabi, kahit Ethiopian Bible pa yan. Walang sinasabi, kahit sa mga Maccabees, walang sinasabi na hihilahin mo yung karo. May tugtog, may ilaw. Minsan nag-aaway pa, naghihilahan ng tali. Nandun ba si Jesus? Bakit nakapako pa rin siya? Sasabihin mo, ginugunita na, paano mo Hindi naman sinabi ni Kristo yan. Ang sinabi ni Kristo, kumuha ka ng saro, hindi karo hindi syrup. Kumuha ka ng chalice, yung tinapay, at kumuha ka ng alak, yung hapagkainan. Yun ang gawin mo hanggang sa kanyang pagdating. Pero walang sinabing maghilahan kayo sa Quiapo Church ng statwa na yan. Huwag kayong magagalit sa akin. Ito'y tanong lang. Kung mayroong tinuro sa Biblia na si Kristo ay hihilahin mo. Kasi pinagdusahan niya ang krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang dugo at nabuhay muli. Mga kapatid, maganda to, yung totoo lang. Doon tayo sa totoo, yung nasusulat. Sabi niya ulitin ko, chapter 12, verse 48, sa aklat ni Juan, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya, ang salitang aking sinalita, at siya sa kanyang hahatol sa huling araw. Nasusulat sa John chapter 12 verse 48. Kung babasahin ko yung simpleng English, the one who rejects me does not accept my words has a judge. The word I have spoken will judge him at
the last day. Good evening, Jero. Narinig niyo ba ako? The word that I have spoken will judge him on the last day. Kaya mga kapatid, nakakatakot gumawa ng bagay para kay Jesus nang hindi naman niya inutos. Ito talagang nasusulat. Sinulat ng Apostol Juan. Sino paniniwalaan ko? Yung kinagisnan nyo na tradisyon o yung tradisyon na nasusulat mismo sa Biblia? Mga kapatid, ito ay hamon sa inyo. Sagutin nyo ko, yung paghihilan nyo ba ng Nazareno, Jesus na Nazareno ay sa Diyos o mali? Magsuri tayo sa salita ng Diyos. Sabi sa John chapter 5 verse 59, magsuri tayo sa salita ng Diyos kung maiisip nyo nandoon ang buhay na walang hanggan. Search the scripture if you think there is eternal life. Mga kapatid, hindi aking salita yan. Salita ng Diyos yan. John chapter 12 verse 48, pag nireject, ang sabi naman sa John chapter 5 verse 39, search the scriptures. Okay ba yung ating aral ngayon? Hanggang dito na lang po tayo. Ibe-bless ko lahat ng nakaabot. Pwede naman ninyong ulitin yung video pag natapos na tayo ng live. Ganun naman sa Facebook. Ako'y mananalangin. Father God, I command all spirit of pride, unbelief, spirit of religion, out in Jesus' name. Let the spirit of truth, spirit of faith that comes from the Word of God, spirit of the Holy Spirit, come in. Spirit of faith, come in Jesus' name. Lord, I call upon your name by the blood of Jesus Christ. Seal up this prayer. Bless those who can watch this program because this will save them from false knowledge, false understanding, rightly dividing the word of truth. In Jesus' name. Hindi pala good morning. Good evening. Good morning din. Good evening din. Kasi sa akin, morning lagi. Amen ba? Kaya mga kapatid, God bless. Jero, God bless kapatid. Maganda yan. Lagi ka na sa salita ng Diyos. Pag hindi ka busy. See you ha. Bye-bye.